Magandang araw, samahan niyo ako ngayon para magpalit ng gulong para sa ating WSP. Ito yung napili kong gulong, quick. Pag-usapan natin mamaya kung bakit. Konting tipid tips lang po. Tanggalin nyo na yung pwede nyong matanggal dyan sa WSP kasi yung ibang tire shop na niningil ng mas mahal pag marami silang babaklasin. Kagaya niyang side cover, pwede nyo tanggalin yan. Isang bolt lang naman yan. Number 10 na socket wrench, pwede nyo nang tanggalin. Oo nga pala, sa tire shop ko ito ipapakabit kasi walang gamit sa NWOW. Iniiwasan ko lang na pukpukin yung rim. Tanggalin nyo na rin yung wire na galing sa hub papunta sa controller. Madali lang din tanggalin yan at kailangan mo lang dyan yung number 8 na socket wrench para matanggal yung tatlong face wires. Tinanggal ko na rin yung mga extra cable tie para mamaya pagdating sa tire shop, madali na lang baklasin. Binalik ko muna yung kable at mamaya pa natin yan tatanggalin pag magbaklas na ng gulong. Ito na nga, nakarating na tayo ng tire shop at ang singil sa akin ay 70 pesos para sa harap na gulong at 150 naman sa likod. Tinatanggal niya na din yung mga white wall na tire trim at ipapalipat natin mamaya yan sa ating bagong gulong. Makikita nyo dyan po yung kaniyang manufacturing date. Yan yung 4 na numbers. Yung first 2 ay yung week at yung last 2 naman ay yung year kung kailan siya ginawa. So, ang nakalagay dyan is 21-23, meaning ginawa siya ng 21st week ng 2023, which is almost bago pa naman. Hindi lang tayo makapamili ng gulong kasi binili natin to ng online. Pero this year pa naman ginawa, so okay pa naman. So, ayan, makikita nyo, pinagkumpara ko yung 100 by 90 by 12 at saka yung 90 by 90 by 12. Yung sa kanan, yun po yung stock at yung sa kaliwa, yan yung bago nating gulong na pampalit sa harap. So, nakikita nyo na konti lang naman yung diferensya ng tinaas niya. Yung sa likod na gulong naman po, yung manufacturing date niya ay 22-23. So, this year lang din nagawa. So, 22nd week, siguro mga nasa April, mga nasa May. Ayan, pinagkumpara natin yung panghuli, yung 110 by 90 by 12 at saka yung stock tire. Makita nyo talaga na medyo mas may kataasan na siya kumpara sa stock. Ito yung kagandahan pag automatic yung gamit sa pagpalit ng gulong kasi ang bilis lang. At nakikita nyo dyan ngayon na kinakabit natin ulit yung white wall tire trim. So, ayan, sa mga nagtatanong, iniipit lamang po siya ng rim at saka ng gulong. Habang kinakabit po yung tire trim na yon, ay nilagyan natin ng soapy water, sabon, para masigurado lang na walang leak o sumisingaw na hangin. At baka magulat na lang tayo na flat na pala yung ating gulong. So eto, kinabit na natin yung sa harap at ngayon yung panghuli naman.
So dito, tatanggalin na sana yung gulong kaso hindi raw po pwede kasi medyo mahaba yung axle ng rim. So ang ending, ayan, mano-mano pa din. At dahil hindi naman pala siya pwedeng gawin sa automatic, might as well doon nyo na lang sa NWOW ipagawa. So ayan, kinakabit na rin yung white wall tire trim sa panghuli nating na gulong. Ayan, makikita nyo, naglagay po siya ng tubig yan na may sabon para ma-check lang kung merong singaw. So, ayan na, kinabit na natin sa likod. At pagkatapos niyan, ibinalik ko na lang yung mga wirings at nag-cable tayo ulit. Medyo hindi pala maganda yung pagkabit dyan ni Kuya sa panghuli kong gulong. Kaya sumunod na araw, dinala ko yan sa NWOW para ipa-align. Shout out po kay Christian na siyang gumagawa ng aking WSP. Maraming salamat sir at belated happy birthday. So, pag-usapan natin ngayon mga pros and cons ng pinili kong size ng gulong. So, nag-check po ako ng mga YouTube videos tungkol sa Quick and so far maganda naman yung feedback ng halos lahat. Pero meron ding ilan na nagsasabing madulas ang Quick
pag ikaw ay napadaan sa mga white markings dyan sa kalsada. Pero alam ko madulas naman talaga yan eh. Pero so far, hindi pa naman po ako nag-skid doon. At mabagal din naman po akong magpatakbo ng motor. So yung unang pros ko dito sa paggamit ng quick tire na merong size na 100 by 90 by 12 sa harap at 110 by 90 by 12 sa likod. Unang-una talaga na napansin ko is napakaganda ng riding comfort niya compared sa stock. Hindi ko sinasabi na sobrang ganda siya talaga, pero mas maayos siya, mas hindi ko ramdam yung rough road, kaya ko nasasabi na improve talaga yung riding comfort niya. Yung pangalawa naman ay good road grip o makapit siya. Oo, mas kumpara siya sa stock, mas okay siya, mas makapit po siya. Pangatlo, good handling. Mas naging komportable po ako na magmaneho ng manibela ng WSP gamit itong bagong Quick. At makikita nyo nga po dun sa previous ko na vlog na kahit magpagewang-gewang po ako, swabe lang, kampante ako na hindi ako matutumba. Pang-apat, higher ground clearance kasi nga medyo mas malaki yung gulong, so medyo tumaas ng konti yung ground clearance. Kaya medyo iwas na rin ako sa mga humps or sa sayad sa humps. Panglima, easier to center stand. Mas madali na siya ngayong i-center stand kasi nga medyo lumaki na yung gulong. Kaya kung nahihirapan kayong mag-center stand, subukan nyo yung ganitong size ng gulong o mag-upgrade kayo ng 310mm na rear shock. Yung pang-anim naman ay slower acceleration. Nilagay ko siya sa pros kasi para sa akin, medyo may kalakasan minsan yung arangkada ng WSP. So, ngayon na nagpalit ako ng gulong, medyo bumagal lang siya ng konti. Konting-konti lang talaga. Pero at least medyo nakokontrol ko yung startup niya na huwag yung biglaang arangkada o biglaang andar. Kaya nilagay ko pa rin siya sa pros. Pero baka yung iba sabihin is dapat nasa cons po siya kasi nga bumagal. Pero para sa akin, positive yun para sa akin. Yung huli ay better brake control. Parang napansin ko lang din na tuwing nagbe-brake ako, mas okay, mas parang smooth siya. Kasi dati nung stock, pag nag-brake ka, parang tigil siya agad. Kaya mas nagustuhan ko yung braking power. Tumitigil pa din siya, pero medyo smooth na. Hindi yung bigla ang brake. So yan po yung mga positive na napansin ko sa pagpalit ng mas malaking gulong para sa ating WSP. Ngayon naman, pag-usapan natin yung cons. Dalawa lang po yung hindi ko medyo nagustuhan sa pagpalit ng ganitong size ng gulong. Una, medyo tumaas yung ride height. Ako po ay 5'5", kaya okay pa din naman sa akin. At kung inyo pong makikita, pinakumpara natin dyan yung stock na gulong which is 90mm at yung bagong gulong sa likod na 110mm. Kung makikita nyo po, medyo tumaas nga po yung buong gulong mismo from 467 na diameter, naging 503. Pero kung tutuusin nyo dyan, ang tinaas lang talaga ng ride height is itong sa sidewall na 99mm. So yung stock tire, dati siyang 81mm, ngayon naging 99mm na siya. Ngayon, kung ibabawas mo yung 81mm sa 99, magiging 18mm lang siya. Kung tutuusin, yung tinaas mo talaga is wala pang 2 cm. So, maliit lang po na diferensya kumpara sa stock. Pero malaking bagay ang dinagdag niya na riding comfort. Yung pangalawa, eto medyo malaking bagay po ito kasi yung gulong sa unahan ay sumasayad sa tapalodo. Yung sa likod na tapalodo. Makikita nyo sa video, dyan po siya sumasayad. Pero napakadali lang po ng ginawa ko solusyon dyan. Tinanggal ko na lang po yung likod na tapalodo. Madali lang naman po tanggalin, meron lamang po 2 screw. Ngayon, kung ako po ay papipiliin nyo ng stock tire na walang side sa tapalodo versus dito sa malaking gulong at may sayad, ito pa rin po yung pipiliin ko kasi mas nagustuhan ko po talaga yung riding comfort. At hindi naman po masyadong kita yung tapalodo dyan sa likod. So, okay lang na wala yan.
Ito rin po ay isang mabilisang solusyon kung kakabili nyo lang ng WSP at yung gulong nyo ay sumasayad dyan sa tapalodo at wala pa kayong time na magpalagay ng fork oil o magpadagdag ng fork oil, tagalin nyo na lang muna. At kung kayo naman ay medyo napadami yung lagay ng fork oil, most likely po hindi sasayad yan kahit magpalit kayo ng bagong gulong. So hanggang dito na lang po, sana ay nakapagbigay ako ng information sa inyo kung kayo ay nagbabalak na magpalit ng gulong at iniisip nyo kung po pwede yung ganitong size, 100 by 90 by 12 at saka 110 by 90 by 12. Ito na po yung vlog na para sa inyo. Hanggang sa muli, don't forget to like and subscribe to my channel for more WSP videos. Abangan nyo po at tayo ay magre-range test ng ating WSP. Maraming salamat.